Ayan, nakahaba na. Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, pag-usapan natin itong nakakatuwang kaganapan, no? Hindi ko alam kung sinasadya ba ito ni Secretary Sani Angara ng DepEd. Alam niyo kung bakit? Kung maaalala niyo, one of the interviews ni VP Sara, ayon sa kanya, 2 tao lang daw, no, ang may hawak ng budget. At binati ko siya dito. Ang dami daw drama, ang daming kuda. Ni VP Sara. 'Di ba? Pero, during an event because of the World Teachers Day, which is binabati ko po ang lahat ng aking professor sa College of Law. Binabati ko rin po ang lahat ng mga public school at private school teachers, mga mga professors from different colleges or disciplines sa iba't ibang Happy Teachers Day po sa inyo. Siyempre, babatiin na rin natin of course si Attorney Claire Castro at saka si Attorney Rani Libayan. Hindi man natin sila literal na teacher na binabayaran, pero maraming bagay po tayong natututunan sa kanila. Sasama ko na rin dito yung mga kasama natin, gaya po ni Teacher Mark. Teacher Mark, Happy Teachers World Day. Tama ba? Diba? Anyway, panoorin muna natin itong video na nasa harapan natin ngayon. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Nga ba natin pa ulit-ulitin? Pakinggan natin ulit. Baka hindi kayo nahihimas-masan. Pakinggan natin. Ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. So, was there a denial or there was a confirmation? Totoo yung sinasabi ni VP Sara dito na 2 tao lang po. No, 2 tao lang ang may hawak ng budget. Number 1, si Speaker Tamby at saka si cohort niya na si Zaldico. Very recent lang nakita ko isang video ni Banat Bay, na kinasuhan siya di umano ni Zaldico. So lahat ba ng tao kakasuhan nila dahil binabati ko sila in the performance of their duty? Diba? So ginagamit na nila ito para mangharas ng mga tao, yung magsasampa ng kaso. Paano kung I remember, there is this one interview kay Zaldico, tinawag niyang magnanakaw si VP Sara. So, wala pa bang ipa-file na kaso si VP Sara kay Zaldico? Dahil nung sinabi niya yun, it was an interview I think while he was in the hallway. I'm just not sure kung saan yung pinaka-location niya at that time, pero wala po siya sa kanyang kumbaga hindi siya cloak ng immunity nila when he said that. And again, I saw it from, I think it was a news, if not TV5, para basta news outlet siya, ng big media company. So sinabihan niyang magnanakaw si VP Sara.
Ngayon ba, after hearing this, no, comparing kung ano yung sinabi ni VP Sara at saka ano yung sinabi rito ni Secretary Angara, can you still deny the fact na in that interview ni VP Sara, totoo yung sinabi niya? Na meron lang 2 tao ang nagmamaneuver ng budget sa loob ng Congress, ng House of Representatives. And again, she named those people, which dito sa sinabi ni Secretary Angara, na-confirm natin na totoo naman talaga yung sinasabi ni VP Sara. Now, the other thing kasi, no, if you recall, sabi ni VP Sara, nung inapprove yung kanyang isang budget, I don't remember anymore anong year, but I think she mentioned it here dito sa interview na to, na after her 5 billion was approved, may mga congressman na tumawag sa kanya at humihingi ng cut doon sa inapprove sa kanyang budget. Bakit kaya hindi niya pinangalanan yung mga tumawag sa kanya? Kaya tuloy, dahil hindi siya pumayag na magbigay ng cut doon sa nakuha niyang 5 billion na budget, ang ginawa ni Zaldico at saka ni Romualdez, di umano, ayon na rin ito sa sinabi ni VP Sara, dinagdagan nila ng 10 billion. Kaya naging 15 billion yung budget ng DepEd at that time. Diba? At hindi niya pwedeng galawin, ayon kay VP Sara ha, yung 10 billion na yun, without the approval of Zaldico and Tambaloslos. If I remember it correctly, nung kinikwento ni VP Sara yun. Kung tutuusin, dito sa mga sinasabi ni VP Sara, ano ba mahihita niya? Diba? Kung siraan niya si Tambaloslos at saka si Zaldico. Obviously, doon sa mga sagot sa mga retaliation ni Zaldico, hindi nag-a-align doon sa mga sinasabi ni VP Sara. And if you're going to observe yung gestures ni Zaldico while he was answering those questions pertaining sa statement ni VP Sara, alam mo yung taong hindi mapakali. Another thing is, the reason why I think gusto nilang magurgurtong si VP Sara, dahil marami nang alam. Diba nga guys, pagdating sa mga, what do you call that, pagdating sa mga sindikato, pag marami ka nang alam, what is the first thing that they're going to do? Diba? The very first thing that they're going to do para hindi mo sila ma-drag down is to eliminate you. And I think this is what they're trying to do kay VP Sara. Diba? Ito simpleng patotoo lang, no? Na yung mga sinasabi ni VP Sara patungkol sa mga taga-House of Representatives ay totoo. Hindi niya siya sinasabi para lang siraan yung mga tao. Sinasabi niya dahil totoo na nangyayari yan. So the more na nagbubuka ng bibig itong si VP Sara, the more nang gigigil itong mga taga-House of Representatives. Ang hindi nila alam, the more nilang atakin si VP Sara, kahit mag-isa siya, kaya niya kayong balikan. Na pag binalikan niya kayo, corner kayo lahat. Diba? Corner kayo lahat. Mas lalo kayong matataranta. Kailangan pa ba natin ng another video para lang magpatotoo?
sa mga sinasabi ni VP Sara tungkol sa mga manipulation na nangyayari dyan sa loob ng House of Representatives. One good example, tingnan mo na lang ginawa nila kay Kong Marcoleta. Diba? If you go against the system, they will gonna do everything within their powers. If not to silence you, but to isolate you. Yan ang ginawa nila kay Kong Marcoleta. Diba? Siguro yung tao, hindi na rin makaya yung mga panggagago ng ibang kongresista. At bilang relihiyosong tao, so far wala pa po akong nakikitang hindi religyoso na member ng Iglesia ni Cristo. Actually, sa kanila nga bawal ang politics. They don't even want to talk politics. I have a lot of friends na miyembro ng Iglesia. Para sa kanila, politics is not a topic to discuss. But it is something that they ought to respect sa ibang tao. Kumbaga si Kong Marcoleta is just a special sabihin na lang natin, one form of a rare incident na na-exempt siya dun sa idea na yun. Dahil tama rin naman maganda rin naman talaga na may representation ang isang congregation ng Iglesia ni Cristo sa politics. 'Di ba? Yun nga lang, maliban sa pagiging religyoso nito ni Kong Marcoleta, talagang matapang na abogado. Kaya yung whatever it is na alam niya patungkol sa batas is very, very useful. No? Actually, si Kong Marcoleta is the male version. Para sa akin I don't know if Attorney Claire will be flattered by this. Excuse me. Si Kong Marcoleta, ang female version ay si Attorney Claire. And by the way, just the other night, may mga nakausap akong mga malalaking Duterte supporters. And I was very surprised. Kasi, there's this one person, Alta. She knows Attorney Claire, pero Attorney Claire doesn't know her. Alam mo kung anong sinabi niya sa akin? Ito daw si Attorney Claire, mahilig daw tumulong sa mga tao. Marami daw yang sa circle ng mga altang tao, they know Attorney Claire as someone na matulungin talaga, lalong-lalo na sa kapos. It was just one of my proud moments to hear that, na hindi pinagmamalaki ni Attorney Claire, pero people know kung ano yung mga pagtulong na ginagawa ni Attorney Claire sa mga maliliit. Marami daw pro bono cases yun si Attorney Claire. Talagang nasa puso niya yung pagtulong sa mga maliliit na tao. I mean, this is just something that I wanted to share with you. Kasi nakaka-proud, na meron tayong kaibigan at nakakasama na gano'n. Tapos very low profile pang tao, di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo after hearing this one.